So yan, magandang buhay siya mga kosa. Ito, napakagandang topic ng sasabihin ko sa inyo. Paano manalo sa sugal? No. Ito, sa mga kapatid to, alam ko na alam nyo ang sasabihin ko na to. No. Minsan masayang masaya kayo, minsan malungkot na malungkot kayo. Bakit? Kasi nagiging addict po tayo eh. No. Nagiging addict tayo sa sugal. Ako, hindi ko itatanggi sa sarili ko. Naging addict na din po ako. Naging addict po ako sa pamamagitan ng pagsusugal. Bakit? Kasi ang sarap po kasing magsugal eh. No? Mabilis ang pera. Pero pagka ubos ka na, tumulang may isip na, titigil na ako. Pero hindi ka naman tumitigil eh. Bakit? Kasi hinahabol mo yung talo mo. No? Paano ka mananalo? Paano ka mananalo? Ito, suggest ko sa inyo mga kosa, bilang isang ako, kilala ko mga kosa ang sarili ko. No? Dahil ako to eh. No? Ako mga kosa, sobrang lakas kong sumugal. Hindi na ako pwedeng pagyabangan. No? Yung mga kalibel ko o yung mas mataas sa akin ng konti lang, hindi na ako pwedeng pagyabangan ng mga yan eh. Dahil tatanungin ko kayo ako, hindi ako katulad ni Atong, hindi ako katulad ng iba na malalakas talaga. Pero ako mga kosa, nung panahon ng kasagsagan ng lakas ng kita ko sa WTC, pumupusta ako mga kosa, 500,000. Hindi ko sinabing maniwala kayo sa akin, pero makakapagpatunay din yung mga nakakasama kong tao. Natatalo ko ng 100,000, 200,000, 300,000, 400,000. Totoo po yan, swear to God, hindi ako magyayabang. Kasi mayabang naman talaga si Kakosa. Pero ganun pa man, totoo mga kosa, siya sabi ko, isa sa magpapatunay dyan, si SP o si Sabong Pinas. So ito na ang payo ko sa inyo. For example, kung gusto nyong manalo, di ba? Gusto nyong manalo sa sugal, di ba? O ito, pakinggan nyo. Kung paano kayo mananalo. Kung gusto nyong manalo sa sugal, lalo na't may farm kayong gento at nagmamano kayo, huwag kayong mamusta ng sobra. Gusto nyo hindi kayo maubusan, mamusta kayo ng 5,500 minimum. Bakit ko sinabi yan? Sa gandang yan mga kakosa ng premyo. No, ang premyo may 40,000, may 50,000, may 60,000 sa 2 hits, may 150,000, may 200,000 sa 3 hits. No. Bakit mo pa kailangan isugal yung pera mo? Kung doon naman sa premyo pwede ka naman magkaroon ng ganong kalaking pera. No. For example, ulitin ko, may ginto kang manukan. Hindi man ganun kalaki, pero para sa akin, malaki na to. No? Para sa akin, medyo malaki na tong manukan ko na to. Mga kosa, iwasan nyo po ang pagsusugal. Although dyan ako mas nakilala, yan din ang nagbigay kung paano ako makilala, pero yan din mga kakosa nagpalibog sa akin. Yang sugal na yan. Pero ganun pa man, kahit dyan ako lumubog, yan din ang nagpakilala sa akin kung sino si ANA Kakosa Game Farm. So dumami yung kliyente, bakit? Dahil laban ako ng laban, nakikita yung mga laban ko. Alam nyo ba mga kakosa kung saan ako natatalo? Hindi naman kami lamang sa talo. To be honest, lamang na lamang po kami sa panalo. Kung manok lang. Alam nyo kung saan ako natatalo? Sa Tradisya. So kung kayo talaga gusto nyo magsugal, no, payo ko sa inyo, huwag na kayong tumaya sa machine. Bakit? Mga kosa, pag bumabad kayo sa machine, walang kapanapanalo. Isipin mo paano sabihin mananalo ka sa machine. Pagtaya mo pa lang talo ka na. Di ba? Oh. May kaltas pa si magandang teller. Di ba? So, sa sabi, wala ho talagang kapanapanalo pagdating sa machine. So yun o, walang kapanapanalo sa machine eh. Kaya kung kayo gusto nyo maging matalino, kung gusto nyo hindi kayo maubusan ng pera gaya ng iba, no, at nalulung na sa bisyo, iwasan nyo po ang sugal. Pag naiwasan nyo mga kakosa ang sugal, no, pag naiwasan nyo yan pag naiwasan nyo, nanalo na po kayo. Pero wala tayong magagawa eh. Pasyon natin yung sugal eh. O sige, wala na kayong magawa kasi pasyon natin. No? Mga kosa, yung tamang pamumusta lang. Saktong pagpusta lang sa manok. At kung kayo mga kosa,
maglalaro sa machine, tama na yung pa 500, pa 300, maximum 1,000. Diyan mga kakosa, wala kayong ubos. Pero yung gaya ko, pupusta 10, 15, 20, 30, mga kakosa, lulubog at lulubog kayo. Kaya ang sabi ko sa inyo, ang tip ko sa inyo, kung gusto nyong manalo sa sugal, iwasan nyo ang sugal. At pag naiwasan nyo yung mga kosa, 100% panalo po kayo. Ang gawin nyo ngayon, kung may sarili kayong farm, magbenta kayo ng manok. No? Lahat ng super na manok, ibenta nyo. Yung tira ng mga regular palo, kayo na lang ang maglaban at pustahan nyo ng minimum. Kasi hindi naman porkit regular ang palo niyan, hindi yan mananalo. Bakit? Kasi alam niyo naman yung bloodline ng manok nyo. Kung talagang yung bloodline ng manok nyo is alam nyo lamang sa panalo, no, kahit regular ang palo, mga kakosan, mas naniniwala ako sa bloodline. No. Meron akong manok dito, regular lang ang palo, yung mga lawinin ko. Pero pag nagkakabakal sila, lamang na lamang sila sa panalo. Tsaka ang galing nilang manalo. Talagang para sa akin, nasa linyada yung winning line. Yung iba hindi naniniwala, wala daw winning line. Pues ako, naniniwala ako sa winning line dahil subok ko. No, subok ko yun. No. At kung kayo naman mamumusta, syempre tayo, kunwari, lalaban ka ng 3 manok, may sinusuper ka, doon mo itotodo lahat ng pera mo. Mga kakosa, maling-mali po yun. Dahil matagal ko na pong dinanas yun. Kung sino yung sinusuper mo, kalimitan. Hindi ko sinasabing laging talo. Kalimitan, yung pa ang natatalo. For example, 3 dala mo, ang pusta mo 22k. Mga kakosa, erekta mo 22k na lang lahat. Wag na dahil super to, pupustahan mo ng 55, yung dalawa tigto 22k lang. Wag na. Kung ano ang parada mo sa isa, siyang parada mo sa lahat. Para sa akin kung magsusugal kayo. Pero ulitin ko, kung maiiwasan yung magsugal mga kakosa, much better. Wag na po kayong magsugal. Kung gusto niyo ng pera, may farm kayong ganito. Mga kakosa, ang bulong ni kakosa sa inyo bilang isang kaibigan at kapatid, ibenta nyo. At pag naibenta nyo, sure ball, panalo kayo. Tapos mababalitaan mo, nagpapanalo dun sa bumili. Nakakataba mga kakosa ng puso. Sa akin, awa ng Diyos, lamang na lamang po sa panalo. May natatalo, wag na tayong magyabangan. Kasi kung walang natatalo sa manok ni kakosa, putya, ba't pa ako magbebenta? Hindi na ako mag-share ng blessing ko. Baka magtampo sa akin. Diba? Baka magtampo sa akin ng taas eh. Isipin mo, puros pa panalo man ako, i-share ko pa. Hindi na. No? Kaya wag kayong magpapaniwala doon sa mga vlogger na puros post or sa Facebook kuno na puros panalo, natatalunan ng mga hinayupak na yan. Huwag na tayo maglokohan. Iba lang talaga yung lamang ka sa panalo. So bumalik tayo kung paano manalo sa sabong o kung paano manalo sa sugal. Uulit-ulitin ko mga kakosa. Kung pag naiwasan nyo pagsusugal, dun pa lang panalo na kayo. Pag ganito na mga kakosa, manukan nyo, ganito na. Ayan, ganyan na. Yan, ganyan na kalawak. Mga kakosa, magbenta na lang kayo. Tayong kaibigan, tayong kapatid. Pero nasa sa inyo pa din desisyon kasi inyo naman po yung pera na yan. Pero kung ako, pakikinggan nyo, panalo na kayo. Yung hindi pagsusugal, mananalo na kayo. Yan ang ulit-ulitin ko. Kasi mga kakosa, dyan na rin gumuho ang mundo ko noon. No? Ito ayoko sana i-content to eh. Kasi kaya ako i-content to, mayabang ako eh. Ayoko yung mapag-iisipan, si kakosa pala bumagsak. Totoo yun mga kakosa. Bumagsak ako, umahon ako, bumagsak ako, umahon ako, bumagsak uli ako, umahon uli ako. So ayan. So kung ako sa inyo bilang isang negosyante o magninegosyo, bago nyo pasukin tong pagmamanok, hindi sa dahil nakita nyo si Roel Amano or SP or pinsan ay umasenso sa buhay dahil sa pagmamanok. Huwag nyo po basta-basta gayahin yun. No? Bakit? Gagayahin nyo kasi nakita nyo naging successful siya. Hindi. Bago nyo pasukin mga kosa, ito kung nasan man kami industriya ngayon, dapat sigurado kayo. Dapat talaga trabahuhin nyo. Dapat talaga paghirapan nyo. No? Pero kung kayo ay nakita nyo lang si SP na mayaman na ngayon, sikat na ngayon, gento siya ngayon, wag. No? Pero hindi ko sinabi sa inyo, wag nyong iduluhin. Siyempre, iduluhin natin yan.
Kasi nga, ang galing, di ba? Ibang-iba na siya ngayon. Masyado nang mataas ang narating ng kumpare kong si Roel Amano. Kaya shoutout sa iyo, kumpare. At congrats sa successful na dinadanas mo ngayon at deserve mo yan kung anong meron ka ngayon. Bakit? Isa kang magaling na tao at isa kang magaling na content creator at madami ka ding natutulungang mga backyard breeder or maliliit na breeder na gusto magsimula. Kaya mga kosa, tandaan nyo, itong pagmamanok namin na to, hindi po ito ganun kadali. Ang bago mo ma-achieve itong gantong kalaking farm o gantong itsurang farm, napakadami nyo pang pagdadaanan. Unang-una, as a breeder, nagsimula ako sa walang alam. Naging failure ako ng 3 taon sa 2 dekada kong pagmamanok. Napakadami namin failure. Ngayon, awa ng Diyos, ito kami. Maayos sa mga palahi namin, magaganda sila. Nakakapagbigay ako ng maayos na manok sa aking mga kliyente. So kaya kami next year mas lalo pa namin sisikapin na mas maayos. Kaya ito, nagpapagawa ako ng panibagong barn. Bagong barn natin mga kosa. Ayan ang ating panibagong barn. Yun nasa dulo. Ayan. Duplex yan, hindi pa lang tapos. Ayan. At meron pa doon. So duplex yan mga kakosa. Kaya hindi po mga kakosa ganun kadali ang pumasok sa industriya ng pagmamanok. Sasabihin nyo, kakosa, bumili ako kay Lancy de la Torre, bumili ako sa Martin Esculin, bumili ako sa Red Game Farm, bumili ako kay Poncio Pilato. Puta ka, hindi porket bumili ka doon, successful ka na. Gago ka ba? Sasabihin mo dahil bumili ako doon winning line ng manok ko. Hindi yon. Madaling humanap ng manok na magaling basta may pera ka. Madaling humanap na pogi at magaling na manok kung may pera ka. Bakit? May 200,000 ka. Pumunta ka sa Red Game Farm. Boss, name your price. Ang gusto ko super na manok at gwapo. Diba? Mabibili mo kung gusto mo. Pero mga kosa, hindi ganun kadali maghanap nung tinatawag kong winning line na manok. Para sa akin, syempre gusto ko gwapo. Kahit babae kong hanap, chick boy tayo no? Diba? Siyempre hanap ko magandang babae. Pero ako ang binabase ko, iba naman yung tao sa manok. May kakilala ko dyan, putang papogi ng manok, lamang na lamang sa talo. Meron naman ako kilala dyan, hindi ganun kagwapuhan, pero putsa, lamang na lamang sa panalo. Kaya hindi mo pwedeng ibase na, ay gwapo to, mananalo. Hindi. Mga kosa, maging mapanuri kayo sa bibilhan. Maging mapanuri kayo sa breeder. Madaming mababangong bulaklak. Ibig sabihin, mababangong salita na puros kawalang yan, katakantaduhan lang kasi nasabi, para lang makabenta. Pure kuno. Huwag na tayo magagawa. Hindi ako naniniwala sa puro. Putang ina nyo naman, para kayong mga gago. Wala naman purong manok. No? Wala naman puro. So yung nagsasabi ng puro sinungaling yan. Explain nga nila paano nila napapuro yung manok na yun. Tinatawag lang naman ibang breeder yung puro pag sinabi na, back to mama, back to papa. Straight breed na puro yan. Paano mo natawag na puro yung yellow-legged hatch? Kaya nga tinawag na yellow-legged hatch dahil may hatch yun. Tapos may sweater, tapos sasabihin mo pure. Diba? Huwag na tayo magdaguhan. Ang lagi ko lang itinitip sa inyo, no? Maging mapanuri kayo sa breeder na bibilhan nyo. Maging mapanuri kayo mga kosa. Kasi, alam nyo, madaming salita na mababango na ito si ganito, si content creator, puta ganito ko, puta buhat ang bangko, gintong ganyan ko, ginto, puta, ang sarap mong batukan, puros kayo kwentong barbero, diba? Kaya mga kosa, naputol tayo dun sa sugal. So mga kosa, medyo mahaba-haba ng ating video na to. So baka gawa natin ng part 2. So part 1 po ito kasi medyo mahaba na. Pag kasi sobrang haba ang ating video, minsan di na pinapanood ng mga viewers natin kasi sobrang haba na. So ayan, shoutout mga kosa, itigil nyo inyong pagsusugal mga kosa, hindi kayo yayaman at wala ni minsang yumaman sa sugal. Kung gusto mo yumaman sa sugal, tumaya ka sa loto kasi dun malaki ang premyo. Pag sa sugal lang, puta ka, wala kang panalo. God bless sa iyo mga kosa, walang masamang maging katulad ko na diretso magsalita. Ako totoong tao. Ewan ko ikaw kung totoo ka ba.
Yan, shoutout sa mga kosa. Maraming salamat at God bless po.